Bago ko simulan ng kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin ng mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Mapagpalang araw o gabi sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Noong mga panahong nabubuhay pa ang aking lolo Kadyo, lagi niyang kinukwento sa amin ang karanasan nila sa aswang at kung paano niya napatay ang isa sa mga ito. Pero bago yun, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat. Ang pamilya nila lolo ay nagmula sa isang bukiring bahagi ng Mindanao, partikular sa Zamboanga. Hindi ko na lang sasabihin ng eksaktong lugar, pero malapit po ito sa isang lake. Dalawa lang silang magkapatid, puro lalaki at si Lolo Kadyo ang bunso. Liblib ang lugar nila o yung mismong tinitirikan ng bahay. Nang mga panahon na yun, Sir Alex, wala pa umano silang kapitbahay sa lugar na yon. Kung meron man, napakalayo pa. Walang kuryente kaya naman sobrang tahimik. Napakalayo rin ng paaralan ng high school. Kaya kahit gustuhin man ng mga magulang ng aking lolo na sila ay makapagtapos ng pag-aaral, dahil na rin sa hirap ng buhay seray, hanggang grade 6 lang ang natapos ni Lolo Kadyo at ng kanyang kuya. Hindi na rin na nangarap pa ang dalawa kasi mas gusto rin nilang makatulong sa mga magulang sa pagbubukid. Okay na yung marunong magbasa, magsulat at magbilang ng pera para pagdating ng panahon, ayon na rin sa mga magulang ng dalawa. Kahit papano ay hindi sila maloloko, lalong-lalo na pagdating sa pera. Malawak yung lupain nila na minana pa sa mga magulang ng nanay ni Lolo Kadyo. Ang pangunahing hanap buhay sa lugar ay pagsasaka, pagtatanim ng kung ano-anong gulay, mais at pangungopra. At gumagawa rin sila ng pawid na dinidisplay naman sa baba ng bundok sa gilid ng malaking kalsada. Iniiwan lang doon sa kakilala at may bumibili naman kahit papano. Kaya kahit hindi nakapagtapos, kahit payak lang ang pamumuhay ay ayos lang kina lolo, sapagkat nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw. At kontento na rin kahit ganun lang kasimple ang pamumuhay nila. Ang importante ay masaya. Sa kabilang bundok, may isang matandang manggagamot na dinadayo ng pamilya nila lolo. Dinadayo rin ng ibang tao kapag magpapagamot. Nag-iisa lang ito sa bahay niya. Tanging mga alagang hayop lang ang kasama sa kadahilan ng hindi nakapag-asawa. Tawagin na lang natin ang manggagamot na ito sa pangalang Lolo Fredo. Ayon sa kwento, sobrang bait daw nito sa pamilya nila Lolo Kadyo. Kasi sa tuwing magpapagamot, imbis na sila ang magbigay ng donasyon kay Lolo Fredo, sila pa ang inaabutan ng mga bagay tulad ng lana, mga habak, at kung ano-ano pang pamproteksyon sa mga masasamang nilalang o elemento ng libre. Kung minsan, binibigyan din daw sila ng buhay na manok o pato para pang ulam-ulam pag nakauwi na sina lolo. At kapag tatanggihan, magagalit daw si Lolo Fredo. Ang laging bukang bibig nito, wag daw mag-alala sapagkat bukal sa kanyang kalooban ang tumulong sa kapwa at isa pa, marami naman siyang alagang manok at pato sa kanyang bakuran. Kaya hindi na lang tumatanggi ang mga magulang ni Lolo. Kasi nga nakikita rin nila na marami rin talagang alaga si Lolo Fredo. Pero ang ipinagtataka nila, napansin ng mga magulang ni Lolo na sila lang naman ang binibigyan ng mga ganon. Ang turing sa kanila ay para umanong tunay na kapamilya. Yung ibang nagpapagamot doon ay hindi naman. At ang isa pang ipinagtataka ng mga magulang ni Lolo Kadyo noon, Sir Alex, kapag magpapagamot daw sila bago makarating sa bahay ng manggagamot,
Parang alam daw ni Lolo Fredo na darating sila kasi may nakahanda ng mga upuan, pagkain o kaya'y merienda sa mesa. Pero kung bakit ganon, may pagtataka man ay hindi na yun inalam pa ng mga magulang ni Lolo Kadyo. Ang mahalaga, gumagaling sa karamdaman kapag nagpapagamot kay Lolo Fredo. Sabi ng mga magulang ni Lolo Kadyo, sadyang mabait lang daw talaga siguro sa kanila ang manggagamot. Kung ano man ang dahilan nun, wala silang kaalam-alam. Tandang-tanda ko pa sa kwento ni Lolo. Noong bata pa siya, akala niya isang doktor daw si Lolo Fredo. Yun ang alam niya kasi noong mga panahon na yun, wala naman daw hospital sa lugar nila o kahit isang klinik man lang. Ang mga tao kapag nagkakasakit, may karamdaman, sa manggagamot lang talaga umaasa. Minsan, nagkasakit si Lolo Kadyo noon. Nasa grade 5 siya nang mangyari ito. Yung kanyang lagnat ay pabalik-balik. Kaya madaling araw pa lang, nagtungo na sila sa bahay ng manggagamot. Pagkarating doon ng umaga, naroon din pala ang kaklase ni Lolo Kadyo. Nagkasakit pala ang tatay nito, dahilan kung bakit sila andon. Sila Lolo naman pagkarating ay kaagad ding pinapasok sa bahay ng manggagamot. Kwento ni Lolo, habang ginagamot daw ang tatay ng classmate niya, namangha siya ng sobra sa kanyang nakita. Punong-puno ng katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kasi, yung tatay ng kaklase niya sir, putlang-putla ito at halos hindi na makatayo nung andon. Hinang-hina ito at yung mga mata niya ay pumipikit na. Ang ginawa raw ng manggagamot, nagsindi ito ng kandila, nag-usal ng mga dasal at naglabas ng inakala ni Lolo na ordinaryong kwintas lang, na hugis trianggulo at may nakaukit na mata sa gitna. Si Lolo Fredo, nagbigkas daw ng mga hindi maintindihang salita at iniihip sa katawan at ulo ng pasyente. Maya-maya nun, bigla na lang daw bumuti ang kalagayan ng tatay ng kaibigan ni Lolo. Nawala ang pamumutla at yung pakiramdam na sobrang hina ng pangangatawan. Ang sabi ng manggagamot, inipinsala umano ito ng aswang. Yung Lolo Kadyo ko naman, nang makita niyang agad bumuti ang kalagayan ng tatay ng kaibigan, manghang-mangha siya ng sobra. Simula nun Sir Alex, nagtanong-tanong na si Lolo Kadyo sa kanyang mga magulang kung bakit may nagpapagamot doon sa inakala niyang doktor na may kinalaman sa masasamang elemento at aswang. At tinatanong din niya kung ano yung mga bagay tulad ng kwintas na ginagamit ng manggagamot. Paliwanag sa kanya ng mga magulang, may dalawang uri ng doktor. Ang isa ay sa pisikal at ang isa naman ay sa espiritual tulad ni Lolo Fredo. Pero bakit punay may nakakalakad kagad matapos ang gamutan doon? Di ba pisikal na sakit yun? Alam mo anak, Kadyo, ang mga manggagamot ay nakakagaling din ng mga pisikal na sakit tulad ng iyong nakita roon. May mga manggagamot na sadyang biniyayaan ng ganoong kakayahan, pero depende rin yan sa paniniwala. Kung ayaw mong gumaling, kahit sa ang veteranong manggagamot ka pa magpunta, kung kulang ka naman sa paniniwala, hindi ka talaga gagaling. Ganun po pala, Nay. Ano naman po yung kwentas na trianggulong suot-suot ni Lolo Fredo? Tapos iba yung mga binibigkas niyang salita. Hindi basta-basta kwentas ang nakita mo anak. Ang tawag nila doon, anting-anting. Tapos yung hindi maintindihang salita, ang tawag nila noon ay orasyon. Basta mga ganun daw anak. Ganun po ba, Nay? Nakakamangha? Parang magic di ba ho? Parang ganun na rin anak. Sa narinig ni Lolo Kadyo, nagka-interes siya sa mga bagay na ganun. Makalipas ang panahon, nung binata na siya, may mga pagkakataon na para bang may umuudyok daw sa kanya na magpunta sa bahay ng manggagamot na si Lolo Fredo. Tapos kapag andun na siya, parang ang saya raw ng kanyang pakiramdam. Siguro, dala na rin yon sa pagka-interes niya na matuto sa mga bagay na ginagawa ni Lolo Fredo. Yung manggagamot naman,
Masaya rin kapag andun si Lolo at yung turing daw sa kanya parang tunay na anak. Kaya kapag walang trabaho sina Lolo sa sakahan, bumabalik-balik talaga siya sa bahay nila Lolo Fredo at nagtatanong-tanong. Hanggang sa isang araw nun, may binunyag ang manggagamot kay Lolo Kadyo. Ayon dito, yung lolo ko ay anak daw niya sa espiritual. Sa narinig ay natahimik si Lolo Kadyo. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng manggagamot. Nagpaliwanag sa kanya si Lolo Fredo. Ang sabi niya, "Hindi mo ba napapansin, Kadyo? Umabalik-balik ka rito. Pareho tayong magaan ng loob sa isa't isa. Yun ay dahil anak kita sa espiritual. Alam kong sabik na sabik ka ring matutunan ang mga bagay na nasa akin. Pagdating ng panahon, anak, mamanahin mo ang lahat ng ito. Ikaw ang magpapatuloy sa misyon ko dito sa mundo." Misyon? Anong misyon po, Lolo? Tawagin mo na lang akong Tatay Fredo. Misyon, anak, ang makatulong sa kapwa tulad ng ginagawa ko. Nagawa ko sa inyo, sa ibang tao, ang makapanggamot sa may mga sakit. At syempre, ang sugpuin ang mga nagpalaganap nito. Nagpalaganap? Tulad ho ba yung sinabi niyo sa tatay ng kaibigan ko? Yung pinipinsala siya ng aswang? Ganun na nga, Kadyo. Pero hayaan mo, anak. Lahat ng bagay sa mundo tulad ng ginagawa ko, pagdating ng panahon ay maiintindihan at matututunan mo rin. Sinabi ni Lolo Kadyo sa mga magulang ang sinabi ni Lolo Fredo. Hindi sila makapaniwala kasi meron daw palang ganun, anak sa espiritual. Pero sa nalaman ay masaya ang mga magulang ng aking lolo. Doon nila napagtanto na kaya raw pala ang bait ng manggagamot sa kanila at ang gaan-gaan ng loob nito kay Lolo Kadyo ay dahil anak niya pala ito sa espiritual. Simula noon, Sir Alex, naging madalas pa ang pagpunta ni Lolo Kadyo sa bahay nila Lolo Fredo. Pinapayagan naman siya ng mga magulang sa kadahilan ng baka pagdating ng panahon, magkaroon din ng kakayahan si Lolo Kadyo na makapanggamot. Hindi naman po sila nabigo sapagkat nung tumagal, dahan-dahan ang tinuruan si Lolo Kadyo ng mga orasyon, kung paano magdasal at kung ano ang mga proseso't dapat gawin upang mapagana ang mga orasyong tinuro sa kanya. At nung tumagal pa pagkukwento ng aking lolo, hindi nag-iisa ang manggagamot sa bahay niya. Nagtapat si Lolo Fredo kay Lolo Kadyo at ang sabi niya, mayroon siyang kasama na hindi nakikita. Isang mabuting elemento na tumutulong sa kanya sa panggagamot. At para mapatunayan, nagbigkas ng mga salitang hindi maintindihan si Lolo Fredo. Pagkatapos nun, naglagay siya ng panyo sa kabilang mesa. Inutusan niya ang elemento na kunin ito at ibigay kay Lolo Fredo. Ilang sandali lang, manghang-mangha ng sobra ang aking Lolo Kadyo sa kanyang nakita. Sa pagkakalarawan niya, sir, may dumampot daw talaga sa panyo na hindi nakikitang elemento. Lumutang ito, tapos dahan-dahang lumapit sa kamay ni Lolo Fredo na parang inabot talaga. Kaya ng mga sandaling yon, nakaramdam ang aking lolo ng takot. Kahit sino naman siguro kasi nga, diba? Parang napaka-imposibleng mangyari ang ganon. At ayon sa kanya, baka bigla na lang daw siyang saktan ng elementong yon. Pero sinabihan siya ng manggagamot na huwag mag-alala dahil ang elementong kasama niya maihahambing ang gawa sa isang anghel. Pero hindi niya raw muna ipapakita dahil kabaliktaran naman ang hitsura nito. Baka raw kasi pag ginawa ng manggagamot ay matatakot at hindi na babalik si Lolo Kadyo. Binunyag din ng manggagamot na ang nasabing elemento dumadalaw din daw madalas sa bahay nila Lolo Kadyo upang makita at makamusta ang kalagayan nila Lolo. Sa narinig ng aking lolo ay napagtanto niyang kaya raw pala kapag may nagkasakit sa pamilya nila, parang alam ni Lolo Fredo at alam din ito na pupunta sila sa bahay niya. Yun ay dahil pala
sa elementong dumadalaw sa bahay nila Lolo Kadyo. Kung baga sir, para siyang reporter. Sinasabi niya kay Lolo Fredo ang mga nangyayari kina Lolo. So ayun na nga, makalipas ang panahon, maraming natutunan ang aking Lolo Kadyo sa manggagamot tulad ng mga dasal at orasyon na pangsupil sa mga masasamang nilalang at aswang. At ang kanyang nalalaman, minsan na itong nasubukan. Isang araw, pumunta ng pamilihan ang nanay ni Lolo Kadyo. Habang namimili ng mga isdang tuyo sa palengke, may babaeng matanda ang lumapit doon. Ilang sandali lang, bigla na lang itong umatras tapos galit na galit at nagmumura sa nanay ni Lolo. Ang sabi ng matanda, bakit kailangan pang magdala ng kung ano-anong bagay kapag pupunta ng palengke? Nakakasakit daw ng iba. Yung nanay naman ni Lolo Kadyo, nagtaka kung ano ang ibig sabihin nito. Sinagot niya ang matanda at sinabing wala naman siyang ginagawang masama. Bakit nagagalit? Pero sobrang sama raw ng tingin ng matanda sa kanya na akala mo kakain ng tao. Ilang sandali nun, nagwika ito at binantaan ang nanay ni Lolo. Ang sabi niya, may araw lang daw ito. Pagkatapos nun ay tumalikod ang matanda at umalis. Yung nanay naman ni Lolo, nagugulumihan kung bakit gano'n na lang yung tinura ng matanda sa kanya. Pero dahil sa sinabi nito, naisip ng nanay ni Lolo na tignan yung bagay sa kanyang maliit na bag. Doon niya napagtanto na kaya pala galit na galit ang matanda ay dahil may kakaiba sa kanya. Kung ano man yon, hindi alam ng nanay ni Lolo. Pero ang sabi niya, masama ang matandang yon dahil umapaw ang daladala niyang lana na pangontra sa mga masasamang nilalang at elemento na bigay ni Lolo Fredo. Pero nung time na yun sir, uso rin daw yung sinasabi nilang manlalason sa lugar kaya nasabi nilang baka isa ang matandang yon. Baka may masamang balak gawin sa kanya kaya umapaw ang lana. Pagka-uwi ng nanay ni Lolo sa kanila, kinuwento niya ang nangyari sa palengke o yung tungkol sa matandang galit na galit sa kanya. Kinagabihan nun, habang kumakain ng mag-anak ng hapunan, nakarinig sila ng kakaibang huni sa likod na bahagi ng bahay nila. Yung mga alagang aso, walang humpay sa kakatahol. Hanggang ilang sandali pa, bigla na lang ang mga itong kumaripas ng takbo na animoy. Nakakita ng kung anong kinatatakutan nila. Nang dahil doon, dahil na rin sa pag-aalala, tumigil muna sila sa pagkain. Ang ginawa ng tatay ni Lolo Kadyo, kinuha ang itak at nagmatsyag sa paligid. Ang pumasok sa isip niya, baka may mga taong masasama ang loob na pumasok sa bakuran nila. Pero si Lolo Kadyo, alam niyang hindi ito tao. Dahil nakita niyang kumukulo ang langis na nakasabit sa kanilang dingding. Tinawag niya ang mga magulang at tinuro ang kumukulong langis. Pagkakita ng tatay niya, kagad sinarado ang mga bintana at pintuan ng bahay. Nagsenyas ito at sinabing wag maingay sa pamamagitan ng paglagay ng hintuturo sa ilong. Pero si Lolo Kadyo, sa edad niyang 25 anyos, tila hindi ito nakaramdam ng takot. Bahagya niyang binuksan ang isang bintana at nagwika sa mga magulang na huwag mag-alala dahil may gagawin lang siya. Dito unang nasubukan kung gaano kalakas ang mga orasyong tinuro sa kanya ni Lolo Fredo. Pagkabukas ng bintana, nagmatsyag muna ng ilang minuto. Yung kanilang mga alagang aso, nakita niyang sa iisang direksyon nakatingin, doon sa taas ng puno ng kaimito, sa bandang likod ng bahay nila kung saan malalago ang mga damuhan. Binuksan ni Lolo Kadyo ang pintuan ng bahay at bumaba. Lumabas na rin ang tatay at kapatid niya at nagmasid sa paligid. Makaraan ng ilang minuto, nag-usal ng dasal si Lolo Kadyo tapos nagbato siya ng orasyon sa taas ng puno ng kaimito kung saan nakatingin ang mga aso. Matapos nun sir,
bigla na lang may kung anong mabigat na nilalang, kulay itim na sinlaki ng aso ang nahulog sa lupa. Pagkabagsak niya, hinang-hina ito at halos hindi gumagalaw. Hindi nila maklaro kung anong klaseng nilalang ito kasi sobrang dilim sa paligid. Lalapitan sana ng tatay ni Lolo at kapatid niya, pero pinigilan niya ang mga ito bunsod ng aswang daw ang nilalang na yon. At kaya niya nasabing ganon ay dahil na rin ang orasyon na binato niya pampabagsak sa aswang. Kaya ayon, inobserbahan lang muna nila ang nilalang. Ilang sandali pa, dahan-dahan itong gumalaw. Pero bago pa man siya makatayo, kwento ng aking lolo Kadyo, parang may humila sa aswang at bigla na lang itong tumalsik palayo. Ang sumunod na nangyari, narinig na lang ng mag-anak ang nakakatakot na hiyaw nito. Animoy, sinaktan ng todo. Saglit lang yon tapos napalitan na ng nakakabasag tengang katahimikan. Doon palang tumigil yung mga aso nila sa kakatahol. Pagkatapos nun ay pumasok na sila sa loob ng bahay at nagpatuloy sa hapunan habang nag-uusap. Wika ng nanay nila Lolo Kadyo, "Nakita ko rin yung nahulog. Aswang ba yun? Bakit ganun? Kusa lang ba yun nahulog? At bakit may aswang?" Di ko rin alam eh. Siguro napadaan lang. Tugon ng tatay niya. Sagot naman ni Lolo Kadyo, "Opo nay, aswang yun pero sa tingin ko po hindi kusa yung pagkahulog niya. Mga dasal ko po ang dahilan kaya siya bumagsak. Yun pong mga natutunan ko kay Lolo Fredo." Ganun pala ang epekto nun. Pero anak, bakit bigla siyang parang hinila tapos tinapon? Yun ang hindi ko maintindihan tay. Nagtaka nga rin po ako ba't ganun. Pero may kutob ako nay kung bakit may aswang. Di ba po may nagbantang matanda sa iyo sa palengke? Ano sa tingin nyo? Iba kumulo ang langis mo noon? Tingin ko hindi man lalason yun ay. Baka aswang ang matandang yon at siya yung kanina. Ala oo, tama ka nga Kadyo. Baka siya yun. Pero bakit kaya siya tumalsik? Yun nga po na di ko nga rin po alam. Parang may humila at tinapon siya palayo. Pero wag na po tayong mag-alala. Ang importante na wala na yung aswang na yun. Hindi na babalik yun dito. Bukas pupunta ako kay Lolo Fredo. Sasabihin ko ang nangyari sa atin dito. Magtatanong na rin. Mas mabuti pa nga anak. So ayun na nga. Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Lolo Kadyo sa bahay ng manggagamot, sakay ng kanyang kabayo. Pagdating doon, kwento niya, bakas sa mukha ni Lolo Fredo na masaya. Magtatanong pa sana siya kung bakit ganon, pero inunahan na siya ni Lolo Fredo. Ang galing mo na anak. Pinabagsak mo ang isang aswang. Humahanga na ako sa abilidad mo. Ha? Paano niyo ho nalaman? Nakalimutan mo na yata Kadyo. Ay oo nga pala. Yung kaibigan niyo andun. Oo Kadyo. Tiyempong andun ang kaibigan nating si Gabriel. Tinulungan kayo. Alam mo bang hinambalos niya ang aswang? Tapos tinapon sa malayo? Malas niya lang at andun ang kaibigan natin. Nahuli tuloy. Hindi na yun makakauwi sa kanila. Pero bakit naman po? Wala na anak. Pinatay na ni Gabriel. Kaya pala may lumikhang nakakakilabot na hiyaw. Yun na pala yun. Tama ka Kadyo. Yun na ang huling boses niya. Pero kung hindi mo napabagsak, siguradong babalik at babalik sa inyo yon para manggulo. Ganun pala yun. Pakisabi na lang ho kay Gab. Maraming salamat sa kanyang tulong. Sige anak. Katunayan andito lang siya, nakikinig sa atin. Hayaan mo't magkikita rin kayo balang araw. Sige ho. Matapos nun ay hindi na naulit pa ang nangyari. Dumaan ang ilang taon. Naging mas madalas pa ang pagpunta ni Lolo Kadyo kina Lolo Fredo upang alalayan ito sa mga gawaing bahay kapag nanggagamot. Matanda na kasi si Lolo Fredo pero patuloy pa rin sa panggagamot. Patuloy pa rin
sa kanyang misyon na makatulong sa mga tao. Hanggang sa naging matunog ang pangalan ni Lolo Fredo di lang sa lugar nila, kundi pati na sa mga karatig bayan. Minsan isang araw, may isang pasyenteng babae ang dinala sa bahay ni Lolo Fredo na nagmula pa sa karatig baryo. Pumunta raw talaga sila kahit bundok pa kina Lolo sa kadahilan ng hindi raw normal ang nangyayari sa pasyente. Hindi gumagaling ang sakit sa doktor, bagkus lumalala pa ito at may mga pagkakataon pa raw na sumusuka siya ng buhay na uod. Ang sabi ng mga kaanak, baka kinulam. Pero nung sinuri na ni Lolo Fredo, hindi lang simpleng kulam kundi biktima ng barang na kung hindi dinala kaagad sa kanya, maaaring lalala pa ng husto ang kondisyon nito sa mga sumunod na araw na posibleng ikakamatay niya ng agaran. At habang ginagamot, nalaman nila na ang nagpagawa, kapitbahay lang na may inggit. Doon pa lang sa sinabi ni Lolo Fredo, may hinala na ang mag-anak kung sino ang taong tinutukoy nito. Nalaman din ni Lolo na ang namiminsala sa babae isang aswang na taga-kabilang baryo lang din. Doon daw nagpagawa o nagpabarang ang kapitbahay ng pasyente. At dahil mahirap ang ganoong klaseng panggagamot, kapag may pasyenteng biktima ng kulam, barang, tinuturuan ni Lolo Fredo ang Lolo Kadyo ko nang sa ganon maging bihasa ito pagdating ng araw. So ayun na nga, natuto si Lolo Kadyo kung paano magpahirap ng mga mambabarang. Sa huli, isinumbalik ni Lolo Fredo ang barang dun sa nagpagawa o sa babaeng kapitbahay ng pasyente. Ngunit yung aswang na nambarang, papahirapan daw sana bago patayin sa pamamagitan ng pagsanib, kaso kwento ni Lolo Kadyo, malakas daw ito na uri ng aswang at sakto rin pala sa depensa dahilan kung bakit ito nakawala. Pero kahit ganon, sabi ni Lolo Fredo sa mag-anak, wag nang mag-alala dahil hindi na matatablan ng barang ang pasyente sapagkat may nilagay siyang mga pangontra sa katawan nito. Pagkatapos ng gamutan, umuwi na ang mag-anak. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang mga ito. Maayos naman ang kondisyon ng dating pasyente, pero ang sabi nila namatay daw yung kapitbahay nilang nagpabarang. At simula nun, may aswang daw na gumagambala sa bahay nila tuwing gabi. Ang ginawa ni Lolo Fredo kasama si Lolo Kadyo, sinamahan ang mag-anak sa bahay nito at naglagay ng mga pangontra. May mga nilibing sila sa bawat sulok ng bahay. Matapos nun makalipas ang ilang araw, linggo, bumalik ulit ang mag-anak hindi magpapagamot kundi para magpasalamat dahil wala ng aswang na bumubulabog sa kanila. Pero ang hindi nila alam, pamilya ni Lolo Kadyo ang binalikan ng aswang. Minsan isang hapon, malapit ng dumilim nun, nanggaling si Lolo Kadyo kina Lolo Fredo at pauwi na sa bahay nila. Habang sakay ng kabayo, kalagitnaan ng paglalakbay, may isang matandang babae ang bigla na lang sumulpot sa daanan. Pagkatapos, tinuro-turo niya si Lolo Kadyo at sinenyasan na kanyang hihiwain ang lieg. Yung kabayo naman, huminto ito sa paglalakad at dahan-dahang umatras na parang takot na takot. Nung kinapa ni Lolo Kadyo ang kanyang lana, basang-basa na ito. Doon pa lang, nasabi niyang hindi ordinaryong tao ang nasa kanyang harapan, kundi isang aswang. Ilang sandali pa, nagwika ang matanda at sinabing bakit daw nakikialam si Lolo Fredo sa kanila. Wala naman daw siyang ginagawa kay Lolo Fredo at namumuhay lang. Sumagot naman si Lolo Kadyo at sinabing bakit siya ang haharangan, bakit hindi pumunta diretso sa bahay ni Lolo Fredo. Sumagot daw ang matanda at sinabing ayaw niya muna dahil uunahin niya sa pagpatay si Lolo Kadyo. Magkasama naman kayo. Alalay ka niya, di ba? Pwes, uunahin kita bago yung amo mo. Ganun ba? Hindi ako natatakot sa iyo.
Lumapit ka at magkasubukan tayo. Sabi ni Lolo, baka ang matandang nasa harapan niya ay ang aswang daw na bumarang sa isang pasyente nila. Ang ginawa ng aking lolo, bumaba siya sa kabayo at binunot ang kanyang itak, sabay guhit ng pakros sa lupa. Pagkatapos nun, nagbulong ng orasyon at inihip sa dulo ng patalim. Hindi siya nagbato ng orasyon sa aswang upang masubukan kung gaano ito kalakas. Ngunit pagkakita ng aswang sa ginawa ni Lolo Kadyo, animoy isang hayop daw ito sir na sobrang nataranta. Nanlaki ang mga mata, yumuko ito tapos bigla na lang tumakbo sa kakahuyan na parang isang hayop at bigla ring nawala. Nasabi na lang ni Lolo Kadyo, nahaharang-harang tapos takot naman pala. Nagpatuloy na siya sa paglalakad, pero nang mga sandaling yon, ramdam niyang may nakasunod na aswang sa kanya dahil kumukulo pa rin ang lana. Kaya habang naglalakad ay alerto si Lolo Kadyo. Pero nakarating na lang siya sa kanila, hindi na humarang ang aswang. Pagdating sa kanila, nagkwento si Lolo Kadyo sa kanyang mga magulang na may aswang na naduwag sa abilidad niya. Sa sumunod na gabi, pagsapit ng madaling araw, may napansin silang parang umaaligid-aligid na naman sa bahay nila Lolo Kadyo dahil yung mga aso panay ang tawol. Kung minsan naman, may mga kaluskos silang naririnig sa kakahuyan likod bahagi ng bahay nila kapag hating gabi na. Ang sabi nila ay aswang ito dahil kapag ganon, umaapaw ang lana. Sabi naman ni Lolo Kadyo, siguraduhin lang ng aswang na wala ang elementong kaibigan nilang si Gabriel dahil kung magkataon, baka matulad ito sa sinapit ng isang aswang dati. At para hindi na makalapit ang aswang doon, naglagay si Lolo Kadyo ng mga pangontra sa paligid ng bahay nila. Simula noon ay hindi na bumabalik-balik o nagpaparamdam ang aswang. Lumipas pa ang ilang linggo, hindi na talaga bumalik. Pero ang hindi alam ni Lolo Kadyo, patuloy lang pala itong nagmamasid sa paligid nila. Hindi nga lang lumalapit sa bahay nila. Minsan isang hapon, madilim na nun pero hindi pa nakauwi ang tatay nila. Makaraan ng ilang minuto, dumating ang kalabaw nila na mabilis ang takbo pero wala at hindi sakay ang tatay ni Lolo Kadyo. Sa pag-aalala na baka kung ano na ang nangyari sa tatay nila kasi nga sir matanda na, ang ginawa ni Lolo Kadyo kasama ang kapatid nito, dali-daling binalikan ang dinaanan ng kalabaw papunta sa kanilang taniman. Pero sa unahan lang banda mula sa bahay nila, ilang metro na lang siguro, wala pang 100. Naabutan nila ang kanilang tatay na tumatakbo at duguan, sumisigaw habang hawak-hawak ang kanyang itak. Siyempre kinabahan ang magkapatid dahil baka kung sino na ang kalaban ng tatay nila. Pero nagtaka ang dalawa dahil nung tinanong nila ito, hangin lang daw ang lumalabas sa bibig ng tatay nila na kahit nagsasalita ay walang lumalabas na boses. Dala na rin ng pagkataranta, ang ginawa ng magkapatid, inalalayan ang kanilang tatay at umuwi na sa kanilang bahay. May tinuro-turo pa ang tatay niya sa likod at umaakmang babalikan pero sinabihan siya ni Lolo Kadyo na umuwi na lang muna sa kanila. Pagdating doon, nag-usal ng orasyon si Lolo Kadyo at inihip sa ulo ng tatay niya. Ilang sandali lang, bumalik ang boses nito. Doon na nagkwento ang tatay nila na hinarang umano siya ng isang matandang babae sa unahan nang nilalakaran nila pa uwi. Pagkatapos nun, bigla itong nawala. Yung kanyang kalabaw naman, kahit anong palo ay ayaw na nitong maglakad. Nang dahil doon ay bumaba ang tatay ni Lolo Kadyo at hinila-hila ang hayop. Ilang sandali pa, bigla na lang itong tumakbo pabalik kung kaya binitawan na ng kanyang tatay. Baka raw kasi mahila siya. Matapos nun, narinig niya na parang may tumatakbo papunta sa kanya na nanggagaling sa likuran. Pagkaharap ng tatay ni Lolo,
siya namang paglundag ng aso papunta sa kinaroroonan niya. Nadadakmal sana sa kanyang leeg. Pero buti na lang, naharang ng tatay ni Lolo Kadyo ang kanyang mga kamay, dahilan kung bakit ito nakagat ng aso. At ayon sa tatay ni Lolo Kadyo, aswang daw ang asong yon dahil mahahaba ang kuko, pula ang mga mata at sobrang baho ng amoy. Pero kahit ganon, yung tatay ni Lolo Kadyo lumaban at hindi talaga nagpatinag nung una. Ang ginawa niya, kaagad binunot ang itak at winawasiwas sa aswang, kaso hindi niya ito natatamaan kasi sobrang liksi raw kung kumilos. Yun bang parang aso, pero kung gumalaw akala mo pusa. Inahabol niya pa ito pero umiiwas lang daw sa kanya at tumatakbo palayo. Tapos maya-maya niyan, bumabalik ulit. Nasabi ng tatay ni Lolo na malakas daw ang uri ng aswang na yon kasi sobrang liksi kung kumilos at parang pinaglalaroan siya. Sa isip-isip niya bago pa man siya manghina roon kasi nga may kagat na siya noon sa kamay at dumudugo pa. Ang ginawa niya, tumakbo na siya pauwi. Kapag nakikita niyang humahabol ang aswang sa likod, humihinto ang tatay niya at winawasiwas ang itak kung kaya humihinto rin ang aswang. Ganun daw ang eksena hanggang maabutan siya ni Lolo Kadyo at ng kapatid nito. Pero sabi ni Lolo, nung madatnan ang tatay hindi nila nakita ng kapatid niya ang aswang. Siguro ay mabilis itong nakapagtago. Yung kalabaw naman, sabi ng tatay ni Lolo, umikot daw ito at sa kabilang daan dumaan. Iniwan na ang amo sa sobrang takot niya siguro. At yun na nga, kaagad ginamot ni Lolo Kadyo ang kanyang tatay. Sa sumunod na araw, yung nakakatandang kapatid naman ang dinumog ng aswang. At tulad ng kanilang tatay, nasaan yung aso rin daw ang aswang. Kwento nito, dumidilim na nun at papatawid siya sa may sapa pauwi sa bahay nila. Galing naman siya na naghatid noon ng pawid sa malaking kalsada. Nung pababa na siya sa sapa, may nakita siyang isang matandang lalaki na nakaupo sa may bato sa gilid ng tubig sa sapa sa banda kung saan nila nilulubog yung mga ginawang pawid. At ayon sa kapatid ni Lolo, sobrang sama umano nito kung makatingin sa kanya. Hinayaan niya lang ito at nagpatuloy sa pagtawid. Ilang sandali noon, pagkabalik niya ng tingin sa lalaki, bigla na lang itong nawala. Hindi niya napansin kung saan pumunta kasi nga madilim na. Pero ng mga sandaling yon, iba na ang pakiramdam ng kapatid ni Lolo kaya binunot na niya ang daladalang itak. At habang naglalakad, ginuguhit-guhit niya ito sa lupa at tinataga-taga sa mga kahoy na nadadaanan niya. Nagpapahiwatik na kung sino man ang nakasunod sa kanya hindi siya takot. Nung nasa bandang kakahuyan na siya sa bahaging maraming mahahabang talahib, walang kung ano-ano, may asong aakmang dadakmal sana sa leeg niya. Pero buti na lang, alerto ang kapatid ni Lolo. Bago pa man makakagat sa kanya ang aswang, nataganan niya ito ng makailang beses. Hindi talaga natinag sapagkat tinuruan din ni Lolo Kadyo. Di nagtagal, pumaripas ng takbo ang aswang at nawala. Napagtanto siguro nito na hindi niya basta-basta matatalo ang kapatid ni Lolo. At nung wala na ang aswang, dali-dali ring tumakbo ang kapatid ni Lolo pauwi. Pero dinaanan muna niya ang isang lalaking papaya at tinaga sa katawan ang itak. Yun daw po kasi ang sumpa para hindi na maghilom ang sugat ng aswang. Pagdating sa kanila, inuwento niya ang nangyari. At ayon sa kapatid ni Lolo, kahit hindi niya pa tinaga sa papaya ang kanyang itak, paniguradong may iindahin daw talaga ang aswang na maaari pa raw iyong mamatay sapagkat bumabaon daw talaga ang itak sa bawat hampas niya sa katawan ng aswang. At yun na nga, natuwa naman ang tatay nila kasi ayon sa kanya, nakaganti siya kahit papano sa aswang na yon na humarang sa kanya. Ngunit sagot ng kapatid ni Lolo,
baka ibang aswang din yon kasi nga lalaki ang nakita niya sa may sapa. Kaya ang ginagawa ng mag-anak, nag-iingat na lang at iniiwasan nila na maabutan ng dilim bago makauwi. Nang dahil sa mga nangyari, takang-taka ang mga magulang ni Lolo Kadyo kung bakit may mga aswang na sa lugar nila at kung bakit parang sila ang puntirya. Sumagot naman si Lolo Kadyo at sinabing baka may koneksyon ito sa kanilang panggagamot ni Lolo Fredo. Naikwento niya rin sa kanyang mga magulang na minsan din siyang nakaengkwentro ng aswang sa daan na paniwala niya yun din ang bumarang sa pasyente nila dati ni Lolo Fredo. Kasi nung humarang ito sa kanya sa daan, galit na galit sa kanilang dalawa. Nag-aalala ang mga magulang ni Lolo Kadyo. Paano na lang daw kung may isa sa kanilang madali ng naturang aswang. Ayon sa nanay niya, hindi matahimik ang mga nilalang na yan kapag hindi nakapaghiganti. Sa lugar nila nung maliit pa lang ang nanay niya, sabi ng mga magulang nito may mga aswang na umano sa lugar nila pati na sa mga karatig bayan na mga dayo lang sa Mindanao. Pero hindi naman daw nang aano kapag hindi mo sila pakikialaman. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng mga magulang ni Lolo Kadyo kasi nga may nakalaban silang mga aswang. Na ayon sa kanyang nanay, babalik at babalik ang mga yan at maghahanap lang ng tiyempo para umatake. Panatag naman ang loob ni Lolo Kadyo kasi nga may mga nilagay silang pangontra sa palibot ng kanilang bahay. Pero ang kanyang mga magulang talagang nag-aalala sa posibleng mangyari sa susunod. Tanong ng nanay niya, "Diba sabi mo nak may kaibigan si Mang Fredo na engkanto? Wala ba siya nung inatake ang tatay at kapatid mo ng aswang?" "Di ko rin alam na na-tiyempo lang siguro. Sabi kasi ni Tay Fredo, hindi lahat ng oras dumadalaw ang kaibigan niya rito. Ano kaya na kung tigilan mo na lang yung ginagawa mo? Nag-aalala kami ng tatay mo Baka mapahamak tayong lahat. Ang alinunay, ang panggagamot niyo ni Mang Fredo." "Hindi pwede nay." "Bakit naman? Parang nasa dugo ko na rin po kasi ito. Gustong gusto ko yung ginagawa ko." Sabi ni Tay Fredo, "Ako ang magpapatuloy sa misyon niya na makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng panggagamot. At saka ngayon pa ba tayo titigil, Nay? Kung kailan may mga pagsubok na tayong kinakaharap. Hayaan nyo, Nay. Ay, hindi ko kayo pababayaan. Hindi tayo matatalo ng kampo ng kadiliman. Magtiwala lang po tayo sa taas." Mahabang wika ni Lolo Kadyo sa kanyang mga magulang. At para mapanatag ang loob ng mag-anak, kinabukasan nun nagpunta sila sa bahay ni Lolo Fredo upang ipaalam ang mga nangyari at hihingi na rin ng payo. At yun na nga, pagdating doon sabi sa kanila ni Lolo Fredo, huwag mag-alala kasi ang kaalaman ni Lolo Kadyo ay sapat na para labanan ng aswang na gumagambala sa kanila. Takot ito sa kanya, maliban na lang kung marami ang mga ito sapagkat agresibo umano sila kapag ganon. Ngunit ang kapatid at mga magulang ni Lolo Kadyo, kinakailangan pa rin na mag-ingat sa kadahilanang sila ang pwedeng gantihan ng nilalang kapag makahanap ng tiyempo. Pasalamat na lang daw ang aswang na yon at hindi siya natiyempohan ng kaibigang engkanto. Gumawa si Lolo Fredo ng mga pangontra tapos pinasuot sa mga magulang at kapatid ni Lolo Kadyo. Kaya naging kampante sila kahit papano. Pagkatapos nun ay naging maayos naman ang lahat pero nag-iingat pa rin sila. Hindi na nagpapahapon ng sobra kapag galing sa kanilang taniman. Hanggang sa isang araw pa nun, pagka-uwi ni Lolo Kadyo ng bahay nila galing kina Lolo Fredo, naabutan niyang umiiyak ang kanyang nanay at galit na galit naman ang tatay at kapatid. Ang nangyari, ang taniman nila winasak daw ng kung sinong mga hayop kagabi. Yung mga mais na malapit ng maani, pinagputol-putol at halos lahat ng pananim ay sinira. At ang pinakamasaklap, sir, yung kalabaw nila pinatay din.
Binutas ang tiyan nito at kinalat pa ang lamang loob sa palibot niya. Sabi ng kanilang tatay, hindi pagnanakaw ang motibo nun kasi buo pa naman ang kalabaw. Maliban na lang sa atay nito na bukod tanging nawawala. Hindi nila matukoy kung sino ang gumawa nun. Wala naman kasi silang kaaway sa lugar na yon at wala ring kapitbahay na malapit. Kahit sino ay matatakot talaga sapagkat ang nasa isip nila nun baka rebelde raw ang gumawa. Pero kung sila nga ang salarin, nakakapagtaka rin kung bakit pinatay lang nila ang hayop at hindi naman tinangay. At isa pa, paniguradong dadaan daw talaga sa bahay nila. Nung pinaalam nila ito kay Lolo Fredo, ang sabi niya, aswang daw ang gumawa nun. Sapagkat kung natatandaan nyo, may nainkwentro at nataga pa ang kapatid ni Lolo Kadyo na isang aswang nung papauwi siya galing sa malaking kalsada. Na baka naghiganti umano ang aswang na yon. Nang dahil doon, sa sumunod na araw ay pumunta si Lolo Fredo kasama si Lolo Kadyo sa kabilang bundok sakop na ng Karatig Baryo kung saan nakatira yung aswang na bumarang sa dati nilang pasyente. May kaibigan kasi si Lolo Fredo sa naturang lugar na pwede nilang mapagkunan ng impormasyon tungkol doon sa mag-asawang puro mga aswang na hinala nila ang mga yon ang nambubulabog at namesti pa sa pananim at talagang hayop nila Lolo Kadyo. Pero pagkarating doon, nalaman nila na patay na pala yung lalaking aswang at bago pa lang nailibing. At ang ikinamatay daw nito, ayon sa kaibigan ni Lolo Fredo, na disgrasya sa bundok nila kaya nagkaroon ng malalaking sugat sa likod. Ngunit hindi raw kapanipaniwalang ganun ang ikinamatay nito kasi ang bilis ng mga pangyayari. Nakita pa nila ito ng kahapon. Sa ikatlong araw nagulat na lang sila dahil patay na. At sabi nung mga nakakita, marami umanong sugat sa katawan. Kaya napaisip sila na kung simpleng disgrasya lang ang nangyari sa matanda, hindi naman daw dapat ganun ang tinamo. Yung kanyang mga sugat ay parang gawa umano sa itak. Ang paniwala nila, baka naghahanap daw ito ng mabibiktima, pero sa kasamaang palad, baka nahuli o kaya'y nakainkwentro ng taong may alam din. Kaya siya nagkasugat-sugat sa katawan at namatay pa. Si Lolo Kadyo naman nang marinig yon ay naghinala na baka eto yung lalaking aswang na nakainkwentro ng kanyang kapatid. At dahil nga namatay, nagduda sila na baka naghiganti ang isa sa mga kaanak nito. Kaya pinatay yung kalabaw nila Lolo at sinira pa ang mga pananim. Kaya ang ginawa nila noon, pinuntahan ang mismong bahay ng matandang aswang at magkukunwaring maipapabarang. Hindi na sumama ang kakilala ni Lolo Fredo sa kadahilan ng taga-roon lang din siya. Umiiwas sa gulo at ang ginawa niya na lang tinuro kung saan ang mismong bahay nung sinasabing aswang. So ayun na nga, nung pumunta sina Lolo hindi sila nagpakita ng mukha. Pagdating doon sa may bakuran ng bahay, kagad silang nagtawag. Ilang sandali noon, binuksan ng matanda ang bintana at sumagot. Sinong hinahanap nyo? Magandang araw ho, may papagawa lang ho sana. Anong ipapagawa? May papakulam. Taga saan kayo? Sinong nagsabi sa inyong gumagawa ako ng ganyan? Galing na ho kami rito dati. Ganon ba? Sandali. Wika ng matanda, sabay sarado ng bintana tapos binuksan ang pintuan. Akala niya talaga, dating kliyente sina Lolo. Pagkababa niya ng hagdan, nanlaki ang mata ni Lolo Kadyo dahil yun ang matandang aswang na humarang sa kanya dati sa daan at nagsabing papatay sa kanya at kay Lolo Fredo. Ay Fredo, siya yung aswang na nagbanta sa akin dati. Hindi ako nagkakamali. Aswang nga ang matandang yan. Huwag ka munang magpalata. Hayaan nating lumapit siya at kakausapin. Sige po tay Fredo. At yun na nga sir, pagkababa ng hagdan, nung lalapit na sanang matanda kina Lolo,
Bigla itong huminto tapos tumakbo pabalik sa loob ng kanyang bahay habang sumisigaw na umalis sina lolo. Nakaramdam pala ito na hindi mga dating kliyente ang kaharap kundi mga manggagamot dahil na rin sa mga pangontra nila lolo sa katawan. Doon na nagtanggal ng takip ng mukha si Lolo Kadyo kaya nakilala siya ng matandang aswang. Kinausap nila ito at sinabing lumabas muna ng bahay at mag-uusap lang. Subalit hindi lumabas ang aswang, bagkus binuksan ng unti ang bintana at tinuro-turo sina lolo habang pinapaalis. Wika ni Lolo Kadyo, "Natatandaan mo pa ba ako? Di ba sabi mo papatayin mo kami? Andito na kami sa labas ng bahay mo. Gawin mo na ang gusto mo, tanda. At nga pala, anong nangyari sa asawa mo? Bakit siya namatay? May nakalaban ba?" Loko-loko. Pagbayaran niyo ang ginawa niyo sa asawa at apo ko. "Ano nga po? Wala kaming kinalaman dyan. Kami ho ay mga manggagamot lang na tumutulong sa mga taong pinipinsala ng mga aswang. Mga mambabarang na katulad mo." Mga hayop kayo. Pinatay niyo ang apo ko. Mambabarang din kayo. Binalik niyo sa kanya ang barang. Pinakialaman niyo kami kaya magbabayad kayo. Sa sinabi nito ay naliwanagan sina Lolo Kadyo. Ang ibig niya palang sabihin ay yung kapitbahay ng dating pasyente nila lolo na nagpabarang. Apo niya pala yun. At kaya namatay ay dahil tinamaan ito ng sumbalik na ginawa ni Lolo Fredo. Sa pakikipag-usap nila noon sa matanda, di nagtagal, inamin na rin ito na ang asawa niya ang nakainkwentro ng kapatid ni Lolo Kadyo sa may sapa. Kahit madilim ang loob ng kubo, makikita talaga na nagbabaga ang mga mata nito sa galit dahil nga namatay ang asawa niya. Diretsahang tanong ni Lolo Kadyo sa kanya, "Bakit mo sinira ang pananim namin? At bakit mo pinatay ang kalabaw ng aming itay?" Lahat kayo papatayin namin. Pati ikaw. Pati ang kasama mo. Mga pakialamero. Lumayas kayo rito kung hindi magtatawag ako ng mga tao. Sa pangingialam nyo, kulang pa ang buhay ng hayop sa ginawa nyo. Lahat kayo papatayin namin. Sagot ng matanda na ibig sabihin umamin din ito na siya nga ang pumatay sa kalabaw nila Lolo Kadyo. "Alam mo bang dahil sa ginawa mo, papatayin ka rin naming aswang ka?" E di subukan nyo. Marami kaming magkakamag-anak. Umanda kayo. "E di lumabas ka. Harapin mo kami." "O bakit ayaw mo?" "Sige. Total ayaw mo kaming harapin. Ayaw mong bumaba ng bahay mo, edi dyan ka na lang habang buhay." Wika ni Lolo Fredo habang dahan-dahan na naglalakad palapit sa may hagdanan upang magbaon ng sumpa sa baba nito. Nang sa ganon ay mapipilitang bumaba ng bahay ang aswang. Ngunit nung makita sila ng matanda na lumalapit sa bahay nito, sumigaw siya ng pagkalakas-lakas na humihingi ng tulong. Hindi makapaniwala sina lolo kasi yung boses niya para umanong lalaki. Nang dahil doon, makaraan lang ang ilang minuto ay nagsidatingan ang mga kapitbahay kasama yung kakilala nila lolo. Pero yung pangontra, nailibing daw talaga nila sa baba mismo nung hagdanan at nakaalis kaagad nang makitang may mga taong paparating. Pagkatapos nun, Sir Alex, yung aswang ay iyak ng iyak daw sa loob ng bahay nito. Yung mga tao naman, nagtataka kung bakit ganon. May mga taga roon na nagsasabing aswang daw ang matandang yon. Sabi naman ng iba, mambabarang. Baka may nakainkwentro, kaya parang nasasaktan daw sa loob ng bahay niya. Kung baga, alam ng mga tao ang baho nito. Ganun pa man, tinulungan pa rin nila ang kabaryo. Sina lolo naman para makaiwas sa gulo, lalo pat dayo lang sila sa lugar na yon ay umalis na lang. Pero plano nilang balikan ang matandang yon at pagbayarin sa mga ginawa niya. Kinagabihan noon sa bahay nila Lolo Kadyo, tulad ng inasahan ay
binulabog sila ng dalawang aswang. Yung mga pangontrang nilagay sa paligid ng bahay, sa di malamang dahilan tila hindi raw gumana. Ang mga aswang kasi na naroon sa labas ay sobrang agresibo habang humuhuni. Palipat-lipat lang sa mga puno na animoy sabik na may makadumog. At dahil kumpleto naman silang mga lalaki, sama-samang lumabas ng bahay at hinamon ng aswang. Yung tatay ni Lolo Kadyo, pinagtataga ang mga kahoy at mga puno ng saging sa palibot. Ganon din yung ginagawa ng kanyang kapatid. Magpakita kayo kung matatapang kayo, mga aswang. Alam kong ikaw yan, tanda. Galit ka sa ginawa namin ni Tay Fredo sa bahay mo. Magpakita ka, hindi kami takot sa inyo. Pagkatapos niyang sabihin yon, ilang sandali nun bigla na lang may aswang na muntik dadagit sa tatay ni Lolo Kadyo na nagmumula sa likuran. Buti na lang, sir, hindi siya nakayanang iangat nito, kung kaya kaagad din siyang binitawan. Yun ay dahil sa pangontra niya sa katawan. Kasabay nun, isang aswang din ang bigla na lang lumagapak sa lupa mula sa taas ng puno ng nyog. Pagkahulog nito, ilang sandali lang, nagulat si Lolo Kadyo kasi may malaking nilalang na bigla na lang bumaba sa lupa mula sa taas ng puno at walang kung ano-ano ay dinumog ang aswang. Yung kanyang tatay at kapatid, ang sabi ng mga ito, nakikita nilang nagpaikot-ikot ang nilalang sa lupa. Lalapitan sana ng dalawa para pagtatagain hanggang sa mamatay. Kaso pinigilan sila ni Lolo Kadyo. Hayaan lang daw na magdumog ang dalawa. Pero sa sinabing yon ni Lolo Kadyo ay napakunot noon naman na may pagtataka ang kapatid at tatay niya. So ayun na nga, bumalik sila sa loob ng bahay. Gulat na gulat si Lolo Kadyo kung anong klaseng hayop ang dumumog sa aswang. Nagpambuno ang mga ito hanggang napunta sa kakahuyan. Yung isang aswang naman ay bigla na lang naglaho. Tanong ng tatay at kapatid ni Lolo Kadyo, bakit daw sila pinigilan na tagain ang aswang? Pagkakataon na sana yon kasi nga, kusang nangingisay daw ang nilalang na parang pumipiglas habang nagpaikot-ikot sa lupa. Doon na pagtanto ni Lolo Kadyo na siya lang pala ang nakakita sa isang nilalang na dumumog sa aswang. Buti na lang at ginawa ni Lolo Kadyo yon dahil kung hindi, posibleng matatamaan nila yung isang nilalang. Sinabi niya ito sa kapatid at tatay. Sa pagkakalarawan niya, yung dumumog sa aswang para umanong kabayo na nakatayo, may mga daliring halintulad sa tao pero mahahaba. Malakas daw ito kaya nung nahawakan niya ang leeg ng aswang, halos hindi ito makagalaw. Pero may kutob na nun si Lolo Kadyo kung sino ang nilalang na yon. Ang nasa isip niya, baka ang inkantong kaibigan ni Lolo Fredo. Kinabukasan ay maagang naghanda ang aking Lolo Kadyo para pupunta sana kina Lolo Fredo. Pero di pa man siya nakakaalis ng bahay, dumating si Lolo Fredo dahil nalaman niya na pala ang nangyari. Tama nga si Lolo Kadyo dahil yung kanyang nakitang nilalang ang kaibigan ni Lolo Fredo na engkanto. Nagtawag daw ng kasamahang aswang yung matandang galit na galit sa kanila. Tapos yung nakaengkwentro ng engkanto, isang lalaking aswang. Dahil sa mga nangyari, sa pag-aalala, nagplano sila kung ano ang nararapat gawin. Gusto sana ng nanay ni Lolo Kadyo na umalis na lang muna sa bahay nila at titira pansamantala sa mga kaanak sa baba ng bundok nang sa gayon ay malayo sa kapahamakan. Ngunit sabi ni Lolo Fredo, kahit saan magpunta ang pamilya ni Lolo Kadyo, kung namarkahan na ng aswang para higantihan, hahanapin daw talaga sila. Kaya ang ginawa ni Lolo Fredo, nagmungkahi ito na tulungan sila kasi ang mga nangyayari ay hindi na biro. Ang mga aswang gusto talagang patayin ang pamilya ni Lolo Kadyo. Kaya ang ginawa ni Lolo Fredo,
iniwan niya muna ang kubo nito sa kabilang bundok at pinakawalan ang mga alagang hayop. Doon muna siya tumira sa bahay nila Lolo Kadyo. Ang plano, mahuli ang matandang aswang na gustong maghiganti sa pamilya nila Lolo. Pero yung nanay niya, sir, hindi talaga nagpapigil. Sa nerbiyos nito, talagang bumaba siya ng bundok at tumira sa mga kaanak nila. Hinatid na lang kasi baka magkasakit pa. Ang naiwan na lang doon ay puro mga lalaki. Dito na tuluyang nalambat ang matandang babaeng aswang na gustong pumatay at maghiganti sa pamilya nila Lolo Kadyo. Nag-usap-usap sila noon kung ano ang dapat gawin para matigil na ang pang-aatake ng aswang sa pamilya nila. Matapos magpulong, kanilang napagplanuhan na huhulihin ang aswang na ito at patayin. Talagang babalik at babalik ito para gantihan sila. Pero ayon kay Lolo Fredo, mag-aalangan na itong lalapit sa bahay nila Lolo Kadyo kasi nga may lagusan doon ng engkanto na nagtatanggol kina Lolo Kadyo. Kaya ang nangyari, gagawin nila ang plano sa kubo sa taniman ng mais na winasak din dati ng aswang. Kunwari ay doon titira yung kapatid ni Lolo Kadyo na nag-iisa lang. Kung baga, magiging pain siya. Kung natatandaan ninyo gaya ng sabi ko, sinira ng aswang ang mga pananim nila. Kaya ang naging plano, lilinisan ito ng kapatid ni Lolo Kadyo upang matamnan ulit ng panibagong mais. Yung kubo kasi roon na nasa ilalim ng mga puno. Angkop na angkop ang pwesto sa kanilang nabuong plano. At yun na nga, inayos nila ito. Nilagyan ng dingding na gawa lang sa kogon. Sa unang bahagi naman ng taniman, siguro mga 100 metro lang, mayroong butas dun sa lupa na kasya ang 5 tao o mahigit pa at hindi ito halata kasi nasa ilalim ng malaking bato. Dati raw, sir, doon sila kumukuha ng tubig pang inom. Pero katagalan ay natuyo kaya tinubuan na lang ng mga malalagong damo. So ayun na nga, doon sila sa pwestong yun magtatago. Maliban sa kapatid ni Lolo Kadyo kasi nga magiging pain siya sa aswang. Bale magpapaiwan siyang mag-isa sa kubo nila. Sa gitna naman ng 2 puno, gilid lang ng kubo, lalagyan nila ang taas na bahagi nun ng net o yung lambat na tawag sa Tagalog. Pagkatapos, maglalagay din sila ng mga kawil dun sa palibot pati na sa net. Nang sa ganon, kung sakaling dadaan doon ang aswang ay hindi na ito makakawala. Nung maayos na ang lahat, maayos na ang plano, sinubukan nila kung dadalaw ba ang aswang sa kubong yon. Pinagabihan nun, naglagay si Lolo Fredo sa loob nito ng garapa na may lamang lana na kukulo kapag may aswang sa malapit. Nung binalikan pagkaumaga, hindi nga nagkamali sina Lolo Kadyo. Sapagkat nung tinignan ang garapa, halos wala ng kalahati ang laman nito. Sa sumunod na gabi noon ay isinagawa na nila ang plano. Pero umaga pa lang, ikinabit na nila ang lambat sa magkabilaang puno roon. Tapos naglagay din ng maraming taga o yung kawil na nakalugay lang sa palibot ng bahay pati na sa mga puno. Nagbutas din sila ng medyo may kalaliman sa lupa bilang paghahanda kung sakaling mahuli nga nila ang aswang. Pagkatapos nun, bumalik muna sila sa bahay nila sa baba. Pagsapit ng dapit hapon, naghanda na sina Lolo Kadyo ng pagkain para baunin. Naglagay ng lampara sa bahay at hinayaan lang nila na nakasinde buong magdamag upang magmumukhang may tao sa loob nito. Bago magdilim, nagtungo na sila sa taniman pero dumiretso sa kuweba. Doon na naghapunan habang naghihintay ng hudyat mula sa kapatid ni Lolo. At lahat ng suot nila ay mga itim para hindi sila mapansin. Habang yung kapatid naman ni Lolo Kadyo, dumiretso na sa kubo na may dalang pagkain at gaas. Sabi ni Lolo Fredo, "Basta Densyo, kapag maramdaman mong andyan na ang aswang, sundin mo lang yung sinabi ko. Mahirap na,
Baka mapasailalim ka ng kanyang mahika, mawala ang boses mo. Sige ho, gagawin ko ho, Lolo Fredo. Tsaka hindi naman ako takot sa kanila. Minsan na rin akong nakaengkwentro ng aswang. Alam ko yun, Densyo. Alam namin ng kapatid mo yun. Pero huwag kang magpakampante. Hindi natin alam, baka marami ang mga yan. Sige ho. Pagsasang-ayon na sagot ni Densyo. Pagdating doon, nagpadinga siya ng apoy sa dapog at hinayaan lang itong umuusok. Matapos makapaghapunan, kinuha nito ang kanyang itak at hinasa-hasa ng sa ganon. Mas lalong lalapit at magalit pa ang aswang kung andun man. Hanggang ilang sandali pa, humuni ang aswang ng malakas. Ibig sabihin, nasa malayo ito. Ngunit makaraan ng ilang minuto, humina ng humina. Nagpatuloy lang ang kapatid ni Lolo Kadyo sa paghasa ng kanyang itak habang nakaupo sa pintuan ng kwarto ng kubo. Alerto na siya sapagkat alam niyang nasa malapit lang ang aswang at alam niyang ang dingding ng kubo ay hindi matibay ang pagkagawa na baka bigla na lang daw lulusot doon. Hanggang ilang sandali pa, biglang dumating si Lolo Kadyo na nakatayo sa labas sa may pintuan papasok. O bakit dumating ka? Wala pa naman akong hudyat. Hindi sumagot si Lolo Kadyo, sa halip pinalabas niya si Densyo ng kubo sa pamamagitan ng pagsenyas nito sa ulo. Yun bang yumuyuko-yuko, tapos tatalikod at maya-maya ay sisenyas na naman gamit ang kamay. Pumasok ka muna, Kadyo. Asa na si Papa at si Lolo Fredo? Pero hindi pa rin sumagot at nanatili lang ito sa labas ng kubo. Sa galaw pa lang at reaksyon nito, nagduda na kaagad si Densyo dahil hindi ganon ang manerismo ng kapatid niyang si Lolo Kadyo. Idagdag pa na kulay pula ang kasuotan niyang pang-itaas. Yung napagkasunduan nila, itim para hindi sila mapansin. Bakit hindi siya sinabihan ni Lolo Kadyo? Dahan-dahan nang tumayo si Densyo, hawak-hawak ang itak sa kamay nang hindi nagpapahalata. Pagkatapos nun, lumapit sa dapog at pinukpok ng 3 beses ang kalderong nakasabit doon tulad ng napag-usapan nilang hudyat. Pagkalabas niya ng pintuan, wala na yung taong kamukha ni Lolo Kadyo. Nagsalita si Densyo at sinabing magpakita ito. Alam kong hindi ka si Kadyo. Bakit ka nawala? Kung matapang ka, magpakita ka. Hindi ako takot sa iyong aswang ka. Wika nito, sabay wasiwas ng itak. Pero ilang sandali lang, sa di inaasahan, mula sa likuran, bigla na lang siyang inatake ng aswang. Hindi niya maintindihan ang itsura, parang aso na parang pusa na malaki at mahaba raw ang buntot. Basta ganon. Pero nung nagdumog na sila, para umanong tao na mahahaba ang kuko tapos sobrang dulas ng katawan. Nagpambuno silang dalawa. Lumaban talaga si Densyo at nagpagulong-gulong sa lupa. Pero di nagtagal, dinaig siya ng nilalang. Kahit na naitak na niya ito sa kamay, sa paa, pati na sa ulo. Parang wala lang daw sa aswang. Tapos sobrang langsapa ng katawan na nakakadagdag panghihina kay Densyo sa tuwi ng nalalanghap niya ito. Di nagtagal nun, tuluyan siyang nakagat sa braso. Sa sobrang sakit ay napabitaw siya sa kanyang hawak na itak. Akala ng kapatid ni Lolo Kadyo, katapusan na niya ng mga sandaling yon. Sobrang agresibo raw talaga ng aswang at hindi niya inakalang ganun pala ito kalakas. Pero ilang sandali lang, nagulat siya dahil bigla na lang itong bumagsak sa lupa. Paparating na pala ang 3 at nagbato ng orasyon si Lolo Fredo kaya saglit itong nanghina. Ngunit kaagad ding tumayo
tumalon tapos lumipad palayo. Subalit kasamaang palad, nasabit ito sa lambat na ginawa nila kung kaya pagkapulupot sa katawan ng nilalang nahulog ito sa lupa. Nagpupumiglas siya na makawala pero mas lalo lang nasasaktan kapag gumagalaw kasi nga natusok ang kawil sa kanyang katawan. Papatay na sana ng kaibigan nilang Engkanto pero pinigilan ito ni Lolo Fredo. Makaraan pa ang ilang minuto, yung nakakatakot na palahaw ng aswang biglang nagbago at naging iyak ng matandang babae. Walang iba kundi yung aswang na taga-kabilang baryo. Wika ni Lolo Fredo. Ang tapang mong aswang ka. Ngayon huli ka. Dumayo ka pa talaga para magiganti. Isa kang peste. Sinira mo ang kabuhayan ng mga tao rito. Alam kong marami ka nang pinatay. Kulang pa ang buhay mong aswang ka sa ginawa mong kademonyuhan. Hindi ka ba natatakot mamatay, aswang? Hindi. Papatayin ko kayo. Pwes, maghintay ka lang sandali. Sandaling-sandali lang. Makikita mo na ang impyerno. Mambabarang na aswang. Sige Kadyo, tulungan niyo ako. Ihulog natin ito sa butas. Halika kayo. Pasensya ka na aswang. Kung bubuhayin ka pa, maraming taong mamamatay sa iyo. Gusto mo rin kaming patayin eh. Isa kang alagad ng demonyo. Dapat wala ka dito sa mundo, kundi sa impyerno. Sinunog nila ang aswang hanggang sa mamatay. Pagkatapos nun, tinabunan ng lupa at malalaking bato. Samantala, yung kapatid naman ni Lolo Kadyo na puno ng sugat sa katawan. Tinalian nila ng tela yung sa may braso dahil medyo malaki ang sugat doon. Pagkatapos nun, dali-dali na silang bumaba pauwi sa kanilang bahay at ginamot ang mga sugat ni Densyo. Makalipas ang ilang araw nun, bumisita si Lolo Kadyo at Lolo Fredo sa kabilang baryo doon sa bahay nung kaibigan ni Lolo Fredo. Nagtanong-tanong sila kung kamusta na yung matandang aswang. Kunwari ay wala silang alam. Ang sagot ng kaibigan, hindi na raw umuuwi ang matandang aswang sa bahay nito. Siguro, natakot daw sa ginawa nila Lolo Kadyo kasi nga naglibing sila ng baog na itlog sa baba ng hagdan ng bahay niya. Pero ang hindi alam ng kaibigan, pinatay na nila Lolo Kadyo ang aswang. Nagtanong-tanong sila kung may naghahanap ba sa matanda. Sagot naman ng kaibigan ay wala naman daw. Siguro, walang mga kamag-anak doon ang aswang na yon. At ang natuklasan pa nila Lolo Kadyo, simula nung wala na raw ang aswang sa lugar na yon, may mga taong bigla na lang bumuti ang kalagayan mula sa sakit. Sagot naman ni Lolo Fredo, baka binibiktima umano ng naturang aswang. Siguro ay tinigilan na sa kung anuman na dahilan. Maaaring pinatawad niya ang mga biktima o maaaring namatay ang mismong aswang na yon. Pero hindi nila sinabi na patay na nga ito. Na sila Lolo Kadyo mismo ang nagsunog at pumatay sa matandang aswang na mambabarang na yon. Simula nun, naging maayos ang lahat. Bumalik na si Lolo Fredo sa kubo niya sa kabilang bundok at nagpatuloy sa misyong makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng paggamot ng libre kasama si Lolo Kadyo. Yung nanay naman nila, bumalik na rin sa wakas sa kanilang bahay sa bundok. Bumalik sa normal ang pamumuhay at nawala yung kanyang takot. Di nagtagal, sa tulong na rin ni Lolo Fredo, nagkaroon ulit ng bagong kalabaw ang tatay ni Lolo Kadyo. Fast forward po tayo. Nagpatuloy sa panggagamot ang dalawa. Lahat ng abilidad na mayroon si Lolo Fredo, nakuha at natutunan din ni Lolo Kadyo. May mga pagkakataon na dumadayo sila sa ibang lugar para maisagawa ang misyon. Nung matanda na talaga si Lolo Fredo, puti na lahat ang mga buhok nito. Pinakilala at pinakita niya kay Lolo Kadyo ang kaibigan nitong si Gabriel na isang Engkanto.
Medyo nagulat si Lolo kasi sobrang nakakatakot daw talaga ang hitsura nito sa malapitan, na sa kanyang pagkakalarawan parang kombinasyon ng dalawang hayop. Mukhang kabayo na may sungay na parang sa kambing, tapos ang mga daliri ay mahahaba. At kaya ganun ang kanyang anyo ay dahil sa parusa. Hindi lang siya at marami umano sila. Dating mga anghel na binagsak sa lupa bunsod ng hindi pagsunod sa utos ng may likha. Makakabalik lang daw sila sa kanilang pinanggalingan kapag gagawa ng mabuti sa lupa. Pero ang iba sa mga kasamahan niya, pinili raw na maging kaliwa. Ipinakita ni Gabriel ang kanyang dating hitsura kay Lolo Kadyo sa pamamagitan ng panaginip. Kwento ng aking lolo, malaking tao raw si Gabriel at sobrang gwapo nito na may pakpak. Yung kanilang kasuotan, halintulad sa mga sinaunang tao na nagniningning sa puti ang kulay at mahahaba. At para mabalik ang hitsura na yon, kinakailangan niyang gumawa ng mabuti. Hanggang lumipas ang mahabang panahon, nagpaalam si Lolo Fredo at Gabriel kay Lolo Kadyo. Ang sabi ng dalawa, pinapatawag sila pero hindi nila sinabi kung sino at kung saan. Maghintay lang daw si Lolo Kadyo sa kanilang pagbalik. Ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawa sapagkat mas importante ang panggagamot niya sa mga nangangailangan. Ikaw na muna ang bahala rito, anak. Babalik ka agad kami ni Gabriel. Ang mga hayop natin, ha, huwag mong pababayaan. Yung taniman natin sa unahan, bisitahin mo minsan. Yung mga magulang mo, bisitahin mo rin madalas. Opo Tay Fredo, kailan ho ba yung balik nyo? Basta, babalik kami kaagad, anak. Sige ho, mag-iingat po kayo. Matagal na panahon naghintay ang aking lolo. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan, taon. Kailanman ay hindi na bumalik o nagpakita si Lolo Fredo, pati na yung engkanto. Pero may mga pagkakataon na napapanaginipan niya ang dalawa, ngunit nagtataka si Lolo Kadyo dahil ang mga mukha raw nila mga binata pa. Si Lolo Fredo, katulad din daw sa anyo ni Gabriel na may pakpak at sobrang gwapo. Nag-uusap umano silang tatlo at sinasabi lagi sa kanya ni Lolo Fredo na ipagpatuloy lang ang kabutihan na ginagawa sa kapwa at pagtulong dahil darating ang panahon na magkakasama ulit sila ni Lolo Fredo. Kaya kung minsan naluluha na lang ang aking lolo kapag nagigising siya. Namimiss niya raw kasi ng sobra si Lolo Fredo. At kapag nagigising siya, nadaragdagan din yung kanyang kaalaman. May mga tinuturo sa kanya sa panaginip na hindi niya malilimutan. Tulad ni Lolo Fredo, naging kilala rin si Lolo Kadyo sa larangan ng panggagamot, hindi lang sa lugar namin kundi maging sa iba pang karatig na lugar. Hanggang sa nakapag-asawa siya at nagkaroon ng 5 anak. Hanggang dumating na rin kaming mga apo niya at naging bahagi sa kwento ng kanyang buhay. Nasaksihan namin ang pangyayari bago siya namatay. Sabi ng aking tatay, sinama sa hukay ang mga anting-anting niya sa katawan. Alam naming masaya siya nung mismong araw ng kanyang pagpanaw. Mababanaad sa kanyang mukha ang kapayapaan. Sapagkat lahat kaming naroon, nakitang itinaas ni Lolo Kadyo ang kanyang kamay habang nakahiga sa katre at nakapikit. Para bagang may sumusundo sa kanya. Nakangiti lang siya at narinig namin ang mga katagang huli niyang sinabi, "Salamat, Tatay Fredo." Matapos nun, ay dahan-dahan niyang binababa ang kanyang kamay tapos huminga ng malalim. Sa puntong yon, tumulo na ang aming mga luha sapagkat yun ay palatandaan na yun na ang huling hininga ni Lolo Kadyo. At dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa nakinig at sana ay inyo ring nagustuhan. Lubos na gumagalang, Julio ng Mindanao.
Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.